Ang 7 churches in Revelation chapters 2 and 3 ay isa sa pinakamahiwagang paksa sa Biblia. Una, dapat nating tandaan na ang salitang church ay hindi tumutukoy sa isang simbahan o isang gusali. Ang church dito ay tumutukoy sa grupo ng mga mananampalataya sa isang lungsod. Bilang mga individual, sila ay mga mananampalataya, subalit sama-sama sila ay ang church. Ang tala ng 7 churches sa Book of Revelation ay nagpapakita ng aktwal na sitwasyon ng 7 churches in Asia Minor sa panahon noon. Ang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea ay mga totoong churches na nag-i-exist noong AD 90. Subalit, dahil ang Book of Revelation ay isang aklat ng mga signs at mga propesiya, ang 7 churches ay mga signs din na tumutukoy sa iba't ibang stages ng church. Kung babalik tanaw tayo sa church history in the past 2,000 years, makikita natin na ang church history ay tumutukoy sa 7 churches in Revelation sa iba't ibang stages or yugto. Ang church in Ephesus ay naglalarawan sa sitwasyon ng church noong AD 90, yaon ay sa pagtatapos ng 1st century. Ang church in Smyrna naman ay naglalarawan sa church na nagdanas ng paghihirap sa ilalim ng pang-uusig ng Imperyo Romano from the last part of 1st century to the early part of the 4th century. Ang church in Pergamos ay sumisimbolo sa worldly church. Ang church na quote-unquote ikinasal sa sanlibutan. Ito ay nagsimula nang itigil ng Imperyo Romano ang pag-uusig sa church at sa halip ay tinanggap ang Kristyanidad at gawin itong relihiyon ng buong imperyo. Ito ay nagresulta na ang church na ito ay maikasal, quote-unquote maikasal sa sanlibutan. Ang church in Thyatira naman ay naglalarawan sa Roman Catholic Church na nagsimula noong 6th century. Ang church in Sardis ay sumisimbolo naman sa Protestant Church mula noong Reformation in 16th century. Ang church in Philadelphia ay sumisimbolo sa Church of Brotherly Love. Ito ay nagsimula noong 19th century nang maibangon ng Panginoon ang ilang mga Kristiyano sa England na magpulong at magtipon bilang mga brothers. Sila ay tinawag na Brethren Assembly or the Brothers. Sila ay walang kinalaman sa mga denominasyon at divisive system sa Christianity. At ang church in Laodicea naman ay sumasagisag sa degraded church life ng mga brothers o ng mga brethren mula sa Church of Brotherly Love. Sila ay minsan nang nagkaroon ng mainam at kaya-aya na church life. Subalit sila ay na-degrade spiritually. Ito ang church in Laodicea. Bilang summary, ang 7 churches ay mga totoong churches noong unang panahon. Yet at the same time, ang mga churches na ito ay naglalarawan sa church history in the past 2,000 years, maging sa kasalukuyan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sa video na ito, una nating tatalakayin ang church in Ephesus. At sa mga susunod na videos, isa-isa nating pag-uusapan ang ilan pang mga churches. Sa Griego, ang ibig sabihin ng Ephesus ay desirable. Ito ay nangangahulugan na ang church na ito before the end of the 1st century ay kanais-nais para sa Panginoon dahil sa kanyang trabaho, paggawa, at pagtitiis at dahil sinubok din nila ang mga nagpapanggap na apostol. At hindi lang yan, sinabi din na kinapupuotan ng church na ito ang works of the Nicolaitans. Dahil kinapupuotan ng Panginoon ang works of the Nicolaitans, kinapupuotan din ito ng church in Ephesus. Ano nga ba ang works of the Nicolaitans o mga gawa ng mga Nicolaitans? Sa Griego, ang salitang Nicolaitans ay binubuo ng dalawang Greek words, Niko at Laos. Niko means conquer or above others. Laos means common people or laity. Kaya pag pinagsama, Nikolaos
means conquering the common people or climbing above the common people. Kaya ang Nicolaitans na binabanggit dito sa Book of Revelation ay tumutukoy sa grupo ng mga tao sa church na tinuturing ang kanilang mga sarili na mataas sa mga pangkaraniwang mananampalataya. Kinikilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga taong may mataas na posisyon sa church. Kung sisilipin natin ang kasaysayan, ang works of the Nicolaitans ay tumutukoy sa sistema na eventually inadapt ng Romano Katoliko. Yaon ay ang priestly system na kinapapalooban ng hierarkiya. At sumunod din ang Protestant churches at mga denominations sa sistemang ito. Kaya nga nabuo at naitatag ang pastoral system. Ang sistemang ito ay tinawag na clergy-laity system. Ang clergy ay tumutukoy sa grupo ng mga tao sa church na mayroong posisyon na mas mataas sa mga pangkaraniwang miyembro. At ang laity naman ay tumutukoy sa mga pangkaraniwang miyembro. Ang function ng mga laity ay nagiging dormant dahil sa presensya ng mga clergy. Ngayon, sagutin naman natin ang tanong na ito. Bakit kinapupuotan ng Panginoon ang works of the Nicolaitans? Bakit nga ba kinapupuotan ng Panginoon ang clergy-laity system? Kinapupuotan ng Panginoon ang works of the Nicolaitans dahil pinapatay nito ang function ng mga miyembro ng katawan ni Kristo. Alam mo ba na ang nais ng Diyos sa simula pa lang ay ang lahat ng kanyang chosen people ay maglingkod bilang mga saserdote. Ito ay sinabi niya sa Exodus 19:6 na ang kanyang bayan ay kaharian ng mga saserdote. At kung pupunta naman tayo sa Bagong Tipan, sinabi sa 1 Peter 2:9 na tayong mga mananampalataya ay mga maharlikang saserdote. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na lahat tayong mga mananampalataya ay dapat maglingkod sa Diyos at hindi lang ang iilan sa church. Subalit, at the end of the 1st century, pumasok ang works of the Nicolaitans at sinubukang sirain ang naisin ng Panginoon na lahat ng mga mananampalataya ay maglingkod sa Diyos. Sa mga susunod na video, kapag tinalakay natin ang church in Pergamos, ang works of Nicolaitans ay magiging ng teaching of the Nicolaitans. Ito ay magiging mas seryoso at mas malala. Ngayon, bagamat ang church in Ephesus ay maraming mga positibong katangian, at bagamat kinapupuotan nito ang mga gawa ng mga Nicolaitans, subalit siya ay sinaway ng Panginoon dahil sa isang bagay. Sinabi ng Panginoon na iniwan niya ang kanyang unang pag-ibig. Sa Griego, ang unang pag-ibig dito ay tumutukoy din sa best love. Ibig sabihin nito na dapat nating ibigin ng Panginoon at ilagay siya sa unang pwesto sa ating buhay. Iniwan ng church in Ephesus ang kanyang best love para sa Panginoon. Ang pag-iwan ng best love at first love para sa Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng pagdedegrade sa isang church. Bilang aral para sa atin at bilang mga mananampalataya sa kasalukuyan, dapat tayong matuto mula sa church in Ephesus. Huwag nating hayaan na maiwan o maiwala ang unang pag-ibig para sa Panginoon. Maaari tayong gumawa at magtrabaho para sa Panginoon at maaari din tayong maging dalisay sa doktrina at mga pagtuturo. Ngunit wala ang unang pag-ibig para sa Panginoon. Marahil sa mga darating na taon ay manlamig ang ating pag-ibig at maiwan natin ang unang pag-ibig para sa Panginoon. Kailangan nating mag-ingat. Mas mainam pa na mabigo tayo sa ilang mga gawain para sa Panginoon kaysa mabigo tayo at maiwala ang ating unang pag-ibig para sa Panginoon. Huwag nating hayaan na mahadlangan tayo ng mga panlabas na bagay mula sa ating pag-ibig sa ating Panginoon.